Ladies, kapag ang partner niyong lalaki ay talagang pusakal na babaero, pero ayaw niyang umamin, ayaw niyang magpahuli, panoorin mo ito para malaman mo kung paano mo mahuhuli yan. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga sinasabi or pananalita ng lalaki kapag siya ay nagtataksil, niloloko ka na. So, kung gusto mong malaman ito, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, ito ating alamin. Number 1, ito yung nothing happened. You're only imagining things. So, ito yung sinasabi na walang nangyari. Imahinasyon mo lang yan. Guni-guni mo lang yan. So, ito na yung denial stage. Mga pagsisinungaling stage. Okay? Kahit kailan talaga, hinding-hindi aamin yan. Sa halip ay parang binabaliktad pa niya yung sitwasyon. So, ang labas mo ngayon sa sinasabi niya ay ikaw na yata ang may problema kasi kung ano-ano na ang iniisip mo, kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan mo, di ba? Imagining things. Para sa kanya ay defense mechanism yan. Yan yung mga tinatawag na gaslighting, okay? So ladies, kapag madalas mong marinig yan sa partner mo, kapag kinukompronta mo, nako, sigurado na niloloko ka niya, okay? Sigurado, mayroon na yang babae. Promise. Number 1. Number 2, ikaw ang nagtulak sa akin sa ganito. Hindi na tayo masaya sa sitwasyon natin. Oh, so, biruin mo yung mga ganyang sinasabi sa iyo ngayon dahil siya na ay nagigipit. Di ba? Biruin mo, ikaw pa ngayon ang sinasabihan na ikaw ang nagtulak sa kanya para gawin niya ang bagay na yan. Eh wala ka namang ginagawa. Siya na ang may ginagawang kalokohan, pero ngayon, ikaw na ang ginagawang may kasalanan dahil sa kalokohan na kanyang ginawa. So, literal na parang binabaliktad niya ulit ang sitwasyon. Yan ang mga galawan ng mga tao na magaling mag-gaslight. Ito rin yung reasoning ng mga narcissist na mga tao, mga lalaki, mga babaero. Okay? So, kapag sinasabihan ka na ng partner mong lalaki ng ganyan, it's better na siguro pakawalan mo na. Kasi ikaw na tuloy ang pinapalabas na masama sa halip na siya ang gumagawa ng mali. So, ayan po ang number 2. Number 3, ito yung it didn't mean anything. It was just one time. Wala naman yun eh. Isang beses lang yun nangyari. Wala nang kasunod yun. Oh, aba. So kapag isang beses pala, ay okay lang. Nako, alam nyo, yung isang beses na yan, yan lang yung sinasabi. Pero yung isang beses na yan, napakaraming beses na yan, okay? Yan lang yung pinaka-minimum na sinasabi para lang makalusot. Nagbabaka sakali na sakaling mapatawad mo or mapagbigyan mo ulit. Inamin na niya na minsan lang yun, pero huwag ka, hindi lang isang beses yan, maraming beses na yan. So ladies, kapag ganyan, siguro mag-isip ka na kung papatawarin mo yan, kung tatanggapin mo ulit. Mahirap kasi kapag ganyan na niloloko ka ng partner mo. Parang magiging cycle lang yan eh. Ulit-ulit na yan. So, kung ako sa iyo, maging wise ka. Maging practical. Number 3. Number 4. Ito yung I've been so lonely. So, ito na yung madalas na dahilan ng mga taong nagloko. Na sila daw ay naging lonely. Nakakainis yung mga ganyang dahilan, di ba? Alam nyo, lahat tayo nagiging lonely, dumadaan yan sa buhay natin. Pero kapag yan ang gawin mong dahilan para i-justify yung pagtataksil mo,
Hindi yan acceptable, okay? Ginusto mo yan, kaya pinasok mo ang ganyan. Nangati ka, mahina kang nilalang, okay? Nagpakamot ka sa iba. Tapos ngayon, idadahilan mo na lonely ka. Hindi maari yan, okay? Lahat ng tao ay dumadaan sa ganyang stage, okay? Kaya huwag mong idahilan ang pagiging malungkot. Kasi kapag ganyan tayong lahat, di lahat na tayo ay puro taksil na, puro manloloko na. So ladies, kapag yan ang idinadahilan or sinasabi ng partner mong lalaki, i-dispatcha mo na yan. Walang kwentang mga alibay ang ganyan. Okay? Number 4. Number 5. I'm sorry, it will never happen again. So, humihingi siya ng tawad at hindi na daw niya uulitin. At least dito sa ganitong statement niya, inaamin niya at humihingi siya ng kapatawaran. It's up to you kung paano mo i-take ang ganyang sitwasyon. Kasi napakahirap din magpatawad kapag umabot na sa punto na ganyan na ang ginawa ng partner mo, di ba? Pag-isipan mo ng maigi, napakataas ng tendency na mauulit at mauulit yan. Ang pagpapatawad ay magandang kagawian. Kung ako lang ang tatanungin sa bagay na yan, hindi na. Siguro patawarin ko, pero hindi na magkakabalikan. Okay na yun. At least, natuto tayong dalawa. Pinatawad na kita at nag-ask ka ng apology, pero okay na tayo. Let's part ways. Nasa iyo na yan kung tatanggapin mo ulit siya. Number 5. Number 6. Wala naman yun eh. Wala namang kwenta yun eh. Oh, walang kwenta, pero inisip ba niya na masasaktan ka sa ginagawa niya? At yung ginawa pa niya ay yung pinaka-ultimate na bawal sa isang relasyon, di ba? At yan, yung mortal na kasalanan sa isang relasyon, ang pagtataksil, di ba? Tapos sasabihin niya ngayon na wala lang yon. Napaka-childish ang ganyang reasoning. Kapag yan ang sinasabi ng lalaki sa'yo, naku, huwag mo nang tanggapin yan. Huwag mo nang tanggapin ang ganyang uri ng lalaki. Number 6. Number 7. Ayaw kitang saktan kaya hindi ko sinabi. Yo! Siyempre, hindi naman niya sasabihin eh. Ngayon, nagsasabi siya ng mga ganyan kasi huli mo na siya. O, di ba? Lumabas na yung katotohanan. Nalaman mo na. So ngayon, magsasabi siya ng mga ganyan na ayaw kanyang saktan. Kaya hindi niya sinasabi. Nakakatawa na nakakainis, nakakagalit, di ba? Ayaw kanyang saktan, pero sinaktan kanya sa kanyang ginagawa. Napakasakit ang ganyang pangyayari sa isang relasyon. Yan na yung ultimate na pinakamasakit na maaring mangyari sa isang relasyon. Okay, kaya yung ganyang reasoning, wag na, okay? It's better to move on. Kasi yung ganyang reasoning ay makasarili, hindi pinag-iisipan. Number 7. So, ayan po ang ilan sa mga sinasabi, mga dahilan ng lalaki kapag siya ay nagtataksil sa iyo. So ladies, sana ay may natutunan kayo. Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,